office. Hala, ang dami ko nang sinabi. Wala pala kayong narinig, hindi ko nakikita. My goodness. Sorry. Ay, anyway, mga masat. O guys, bago natin umpisan to, mga masat, no, pakinggan muna natin si Attorney Rene Bueno. Of Philippine governance. Yung role po ng Senado sa isang impeachment process, yung legal consequences, yung implications of their actions and inactions on an impeachment complaint endorsed them by the House of Representatives. So let us take a hypothetical situation. Kunwari ang ating House of Representatives ay in-impeach ang isang impeachable official. Guys, introduction video ko pa lang to ha. Ito, introduction video ko si Attorney Bueno. At least kapag in-explain niya na ano nangyayari, kasi di ba siya yung unang nag-explain ng fourth tweet that was last January or February. Ngayon meron siyang latest. So umpisahan natin dito kay Attorney Bueno, saka natin pasukan yung mga sinupalpal kanina. Okay, pasok Attorney Bueno. At pagkatapos ang articles of impeachment ay na-endorso sa Senado. Pero ang Senado, upon receipt of the articles of impeachment, decided not to act on it. Yun lang. Instead, they schedule it on a later date. Sasabihin natin 3, 4 or 5 buwan in-schedule para basahin yung articles of impeachment against an impeachable official. Let us say Vice President yung in-impeach ng House of Representatives. So pagdating ng takdang oras upang basahin ang articles of impeachment sa Senado, they decided again to reschedule it again and again. And finally, ang naging decision nga is to refuse to act on the impeachment complaint. So in this case, what is going to be the liability of the Senate refusing to act on an impeachment complaint duly endorsed by the House of Representatives? So yan po ang pag-uusapan natin sa episode na to. At sa ating mga viewers, subscribers, at sa ating mga followers, pakihanda po ang lapis at papel sapagkat pagkatapos ng aking lecture, magbibigay po ako ng short quiz para malaman natin kung talagang nakikinig kayo. May so, quiz? Joke lang po yun. So let's start with the basics. No? Yung discuss muna natin yung fundamental rule about the impeachment complaint. Ayon po sa ating Artikulo 11, Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution. Section 11, ito yung laging binabanggit ni Coco Pimentel sa lahat ng mga interview niya sa press con niya. Nako po. Sige, pasok, attorney. It provides that the Senate has the sole power, exclusive to, no? The exclusive and sole power to try and decide an impeachment complaint. So, ito ay isang sistema ng checks and balances sa ating pamahalaan upang ang mga public officials, especially those who are impeachable, ay maging accountable sa ating taong bayan kapag sila ay gumawa ng kalokohan. Winawaldas, ginagastos ang perang ipinagkatiwala sa kanila ng taong bayan. Naggaling sa taxpayers money ito. Pagkatapos ginastos mo daang-daang milyon, pagkatapos hindi mo may paliwanag kung saan mo dinala yan. Ano yan? Tinago mo sa refrigerator nyo at Hoy, Sara, ano na? At hindi mo may paliwanag sa taong bayan kung saan mo dinala ang mga ginastos mong salapi ng taong bayan. So, if this is going to be the case, what will happen if the Senate will ignore this impeachment complaint? What will happen if they will refuse to act on it? So this is going to be a direct hit on the provisions of the 1987 Constitution. Ito po ay isang seryosong paglabag sa mga probisyon ng ating saligang batas. Dahil sabi ko nga kanina, maliwanag, crystal clear. Kinakailangang agad-agad kumilos ang Senado na mag-conduct na impeachment trial kapag natanggap na nila ang
isang impeachment complaint duly endorsed by the House of Representatives. Pero dito sa ating ehemplo, hindi ho kumilos yung ating Senado. So what is going to be Oh, narinig nyo. Hindi kumilos ang Senado dahil dinelay-delay nila. Sino may kasalanan? Tuloy. the accountability of the Senate? Mm. Ang isang problema dito ay although the 1987 Constitution mandates the Senate to forthwith act on the impeachment complaint, the problem is that there is no corresponding penalty na pwedeng ma-impose sa ating Senado. Senado who refuses to act on the impeachment complaint. Oo nga, dapat may kanyan. There is no express provision under the 1987 Constitution kung sila ba iparurusahan ng batas. So, taong bayan siguro ang dapat magparusa dito. Magkakaroon dito ng political accountability ang mga senador just in case they will not act on it. So, hindi po malinaw sa ating saligang batas kung anong klaseng parusa ang dapat matanggap ng mga senador na hindi umaaksyon sa isang impeachment complaint. Secondly, meron po tayong tinatawag sa mga nanunungkulan sa atin na bago sila officially mag-assume ng kanilang public office, they need to take their oath of office. So lahat ng ating mga senador ay nag-take yan ng oath before they officially assume their office. They swear to uphold the 1987 Constitution. Sabi nila, I will protect and defend the 1987 Constitution. Yun po ang isang importanteng linya na sinasabi doon sa kanilang oath of office. Paano hindi sila umaksyon dito sa isang impeachment complaint na mandato ng ating saligang batas? So that would be another direct hit to the provision of the Constitution. That would be a very clear violation of the 1987 Constitution and the oath of office na sinabi nilang, I will protect, I will defend the 1987 Constitution. Ano mangyayari? Diba? What is going to be their liability? Anong parusa ang dapat ipataw sa mga mambabatas na tumatangging ipatupad ang tungkuling kanyang sinumpaan, ipinangako sa ating taong bayan. Medyo andi dito yung yung gray area na talagang walang sinabi ang ating constitution, ang ating batas na merong mga corresponding penalty. Pero ito ay maliwanag na betrayal of public trust no? Maliwanag na pagsira sa tiwalang ating ibinigay sa lahat ng mga mambabatas, sa lahat ng mga public official na ilinagay natin dyan upang tuparin ang kanilang sinumpang katungkulan. At hindi po biro ito kasi kapag mayroong isang public official na pinaniwalaan ng ating mababang kapulungan, ng ating kongreso, na talaga namang may duda sila na hindi maipaliwanag na isang pondo na worth hundreds and hundreds of millions ay hindi maipaliwanag kung saan dinala. Tapos sasabihin ng impeachment court na ay may mas mahalagang dapat pag-usapan dito sa mataas na kapulungan. Set aside dan. And then, later on sinabi, let us not act on it. Nagkaroon na refusal to act on the impeachment complaint. Ano ibig sabihin yan? Binaliwala ninyo yung inyong katungkulan sa ilalim ng ating saligang batas? Binaliwala ninyo na ang isang public official na lantarang nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Lantarang nagnanakaw sa pera ng bayan na binayad natin. Di ba mga kabsat? Nako po, solid yun. Grabe si Attorney Bueno. Nako po, lantaran talaga. Kitang-kita naman, di nga niya ma-explain, di ba? Tapos itong mga senador na to, ang dami-dami nilang provision na sinasabi, aside from provisions, kung ano mga ek nila dyan. Nako po.
Buti na lang at na-discuss to ni Attorney Bueno, no? Tuloy. Ay hahayaan ninyong patuloy na maglingkod. Actually, hindi patuloy na maglingkod eh. Hahayaan ninyong patuloy na mangulimbat, magnakaw ng pondo ng bayan. Grabe naman. Patuloy na mangulimbat. Hindi para magtrabaho, kundi mangulimbat. Patuloy. Solid mga kabsat. Tapos hindi nila itutuloy ang impeachment. Nakapaw. Tapos kung ano mga pinagsasabi nila kanina sa Senate. Ako'y. Sige, tuloy natin to. Attorney, pasok. Mas importante yung mga binalangkas ninyong mga proposed bill diyan sa Senado, sa House of Representatives na pwede nyo namang talakayin later on. Mga economic provisions under these different proposed bills. Puro pera pinag-uusapan din yan eh. Dito nga ninanakaw na yung pera pero hindi nyo bigyan ng panahon. I canceled my Ops, Midjourney larangan tayo. subscription because this AI does Wait lang. Anong AI ka dyan? Andali lang. Wait lang. O, ito na. Upang talakayin at nang malaman kung nasaan yung pera ng taong bayan, hindi nyo binibigyan ng importansya. Sasabihin nyo, pwede naman, wag nang pansinin muna yan at makakasira yan sa takbo ng ating pamahalaan at ang ating ekonomiya. Talagang pag hindi mo naman din naman inasikaso to, daang-daang bilyon ang pinag-uusapan na nawawalang pondo, talagang sira ang ekonomiya natin. Instead nitong mga pondo na ninakaw ng mga public officials na to, ginagamit sa pangkabuhayang proyekto ng ating pamahalaan, ay napunta lamang sa iisang bulsa. Agoy! Tawag nyo dun. Diba? Economic sabotage yan. No? Plunder yan. Saklap! Mahigit 50 milyong piso ang ninakaw. Daan-daang milyon. Ang total niyan umaabot na din sa bilyon. Pag pinagsama-sama mo ang lahat ng ninakaw na mga public official na pinagkatiwalaan natin na ayon sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa kanilang mga ipinangako sa taong bayan ay maglilingkod ng tapat, buong tapat, no? At ibibigay ang lahat ng pangangailangan ng sambayanang Pilipino, yung pala ibibigay lahat, kukulimbatin lahat ang pera ng taong bayan, itatabi sa kanilang bulsa at ipamimili ng iba't ibang negosyo at bibili ng mga ari-arian sa ibang bansa, kukuha ng another passport, kukuha ng another citizenship, bibili ng citizenship sa ibang bansa. Alam nyo, sa ilalim po ng international law, may mga tinatawag tayong multiple citizenships, multiple passport holders, na kung saan kung meron kang talagang sapat na pera, ay pwede kang bumili ng passport, pwede mong bilhin ng citizenship ng isang bansa katulad ng Portugal, ng Greece, ng Saint Dominic, ng Saint Kitts, Dominican Republic, Spain, and even in France, no? Ang tawag dito, citizenship by investment. Duda ko yung ibang official natin bumili na ng passport, bumili na rin ng citizenship through the citizenship by investment programs of these different first world countries. Duda ko, yan ang ibang ginawa. Yung iba dyan, multiple passport holders na. Yan, dapat imbestigahan din yan ang ating National Bureau of Investigation. No? At siguro yung sinasabi ni Justice Remulla na may higit isa o dalawa o tatlong passports ang isang dating public officials na nalingkod dyan sa ating Office of the President, hindi Philippine passport yan. Passport yan sa ibang bansa na kung saan nakabili siya, nakapag-invest siya through the citizenship by investment or permanent residency by investment. Dalawa yan. Permanent residency by investment, ito passport mo. Immigrant ka rito. Citizenship by investment, ito passport mo, citizen ka, sumumpa ka dito, multiple national ka na. Yun ang sinasabi siguro ng ating Justice Secretary na si Boying Remulla. At ito yung interesting, no? Sapagkat ang ating pong Korte Suprema
ay hindi po pwedeng mag-encroach dun sa powers ng ating Senado. Hindi sila pwedeng mag-interfere. Separate the powers. There should be no intervention doon sa activities, political activities ng Senado pagdating doon sa impeachment process. Sapagkat itong impeachment process, ang sabi ko nga kanina, ay exclusive. Sila lang yung may sole power to try and decide impeachment cases. So therefore, kapag nagreklamo ka sa ating Korte Suprema, hilingin mo sa ating judiciary na utusan ng Senado na umpisahan ng isang impeachment process. Mukhang this is going to be a remote possibility because that is going to be an intervention on the part of the judiciary on the powers, exclusive powers of the Senate to try and decide impeachment cases. So, yun pa ang isang problema dito. Except in cases na nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the Senate. Pero, another process na naman to, matatagalan na naman ang pagdinig sa ating impeachment complaint na isinampa laban sa isang impeachable official. Okay? So, ang isang potential ano na lang dito, yung susunod na eleksyon, no? Bagay nagkaroon na ng konting pagbabago ditong nakaraang eleksyon ng Mayo sapagkat mukhang medyo nag-isip ang ating mga kababayan, no? Yung mga talagang hindi kwalipikado ay talagang hindi nila binoto sa ating Senado, sa House of Representatives, even doon sa mga local elections. So sana sa susunod na 2028 elections, kung sakasakaling hindi matuloy itong impeachment na to, talaga namang pakapalan ng mukha to eh. Pag ito hindi natuloy, pakapalan ng mukha to. No, ito ay malinaw na pag-ubuso sa tiwalang ipinagkatiwala ng ating mga mamamayan dito sa mga elected public officials. So, kung gano'n ang mangyayari, talagang political accountability, talagang magkakaroon dito ng siguro between now and ang magagawa ng taong bayan dito, magkakaroon dito talaga ng sobrang galit ang Yun, pag nagalit ang taong bayan, mangyayari yung kinakatakutan nila. Sige, tuloy. taong bayan. Yung sigurado ko yung social media puputaktihin yan, no, ng mga komentaryo, paglalabas ng galit ng taong bayan laban dito sa mga hindi sumusunod sa pinag-uutos ng ating saligang batas. Magkakaroon yan ng massive protest, definitely. Kung maalala ko, nung 1986, prior to that, namatay si Ninoy, nagkaroon ng protesta, nagkaroon ng snap elections. At nanalo si Marcos Sr. pero nagprotesta ang taong bayan. Lumabas sa kalye pagkatapos manawagan ng cardinal sin na ang taong bayan dapat lumabas na sa kalye, pumunta sa isang lugar, magtipon-tipon upang sikilin na ang pang-aabuso, panloloko ng isang administrasyon. So nangyari yun, kaya nagkaroon ng people power. One. Pangalawa, noong na-impeach si Joseph Ejercito Estrada bilang presidente. Doon sa trial, sa impeachment trial, nagkagulo sila dahil gustong pabuksan yung envelope na nagsisilbi na isang matibay na ebidensya para tuluyan na makonvict si Joseph Estrada. Pero hindi pinabuksan, excuse me, hindi pinabuksan ng mga kakampi ng nakaupong Pangulo. Dahil dyan, nag-walkout yung mga prosecutors. Kinagabihan, nagulat na lamang. Nagtawag ang mga leaders ng iba't ibang sektor. Kasama na ang simbahan. Abay magulat ka, yung EDSA punong-puno na, milyon-milyon na ang taong nagdadaos ng rally doon. At dumiretso sa Malacanang. After a few days, kapilitan si ERAP, nag-resign. So kapag ang isang political activities like this impeachment, mapapansin nyo sa kasaysayan natin, kapag napuno ang taong bayan,
kumikilos yan. Sabi nga ni FPJ, kapag puno na sa loob, dapat nang alusin. So, Nice one. napupuno. May hangganan ang pagtitimpi, ang pasensya ng taong bayan. So sana sa Senado, kung sakasakaling magkakaroon ng refusal to act on an impeachment complaint, pag-isipan niyo pong mabuti. Huwag niyo pong hayaan na mangyaring muli ang nangyari nung EDSA 1, ang nangyari nung EDSA 2, na kung saan sumambulat ang galit ng taong bayan, nagpunta sa kalsada, puwersang mag-resign ang isang mataas na pinuno ng ating bansa. Salamat, Pag-isipan Atty. niyo pong mabuti yan. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Thank you very much, Attorney Rene Bueno. Oh, grabe, malaman yung sinabi ni Attorney. Hindi lang yun. Talagang in-explain niya yung mga paglabag sa batas ng mga senador na to. Naku pa! Naku pa! O siya, punta na natin tong